Okay class, so discuss din natin to. Meron tayong beam na ang H natin ay 450, tapos ang base naman natin ay 300 millimeters. So meron tayong diameter ng ties na binigay, 12 mm. Ito yun. Tapos binigay din yung area ng steel natin, so obviously ito ay analysis. Tapos meron din tayong compression bars na 325 mm. Yung F-prime natin, 28 megapascal, FY natin, 275. Tapos, may binigay lang na condition yung problem, exposed sa Earth. So, yung mga problem na iba, yung mga mismong given na tanong, hindi ko na masyadong sinusulat. Kasi halos gano'n naman din, kung kaya mo i-identify yung mga binibigay na given. So, ganito yung pagdodrawing na may problema. So, doon na lang siguro mag-master. So, dito, na binigay. Kaya lang nagbigay ng condition. Exposed daw sa earth yung beam natin. So, kapag sinabi na ganyan sa problem, ibig sabihin, may kinalaman ito sa concrete cover. Basically, ang beam natin, ina-assume natin lagi na ang concrete cover nito ay 40 kapag walang ibinigay si problem. Kaya lang, since nagbigay ng condition na exposed sa earth, kapag pinuntahan mo yung NSCP, yung mga beam daw na exposed sa earth, ang concrete cover nito ay equal sa 75 millimeters. Tapos, sa discussion natin, binanggit ko rin na kapag binigay yung diameter ng ties, ibig sabihin, pinapakonsider ito sa pagkuha ng effective depth. So, i-workout muna natin si effective depth. For effective depth, ito ay equal sa H minus concrete cover minus yung diameter ng ties minus dB over 2. So, palitan ko na ng symbol pala yung dB natin. Yung diameter ng bars over 2. So, yung effective depth natin ay equal sa 450 minus 75 since exposed sa earth minus 12 mm na diameter ng ties minus yung dB natin o diameter ng bars natin sa tension side ay 28 mm. So, 28 divided by 2, 14. So, ito ay equal sa 450 minus 75 minus 12 minus 14. So, ito ay equal sa 349 millimeters. So, meron na tayong effective depth. Ang i-workout naman natin si AS1. So, yung AS1 natin, AS1 ay equal sa pi over 4 multiplied by 28 squared. 5 yung tension bars natin. So, times 5 equals pi over 4 times 28 squared times 5. Ito ay equal sa 980 pi. So, 980 pi or equal ito sa decimal na 3,078.76 square millimeter. So, si AS2 naman natin, o si AS prime pala, sorry, ay pi over 4 multiplied by 20. Ito pala dapat ay AS lang. So, yung AS prime natin multiplied by 25, pi over 4, 25 squared times 3 kasi tatlo yung bakal sa compression side. So, pi over 4 times 25 squared times 3. Ito ay equal sa 1472.62 square millimeter. So, ngayon, ang possible na mamali tayo kapag tinake natin ito agad as doble. Tandaan, hindi porke mukhang doble yung problem, doble agad yung approach. Kailangan muna natin itong i-check sa AS Max. Since analysis problem ito, ang AS Max ito, gagamitin natin ay 3 over 7D. So, diniscuss ko na rin ito do sa introduction ng singly reinforced beam. Yun yung dahilan. Ngayon, ang sinecheck natin sa AS Max, syempre, yung sa tension controlled. So, kumpitin muna natin. For Cmax ng tension controlled for analysis, ito ay 3 over 7D. Ulitin ko, ito ay for analysis. Kasi kapag design, ang ginagamit natin si 3 over 8. So, 3 over 7D, Cmax ay equal sa 3 over 7 times effective depth natin na 349, 149.57 millimeters. So, yan si Max natin. Makukuha na rin natin si A Max. Therefore, si A Max natin, yung F prime natin ay 28. So, automatic, 0.85 na agad yung beta factor. So, 149.57 times 0.85. Ito ay equal sa 127.1345. So, using summation forces horizontal,
summation forces horizontal is equal to 0, 0.85, F prime C natin ay 28, yung A max natin is 127.1345, multiplied yung base natin na 300, equals AS, kaya lang, maximum yung ipinalit nating value for A, ibig sabihin, ang lalabas din dapat na value dito ng AS ay maximum. So, AS max multiplied by Fy natin, kasi ang ginamit natin, 3/7D, so yan yung 800 megapascal, so yield yung bakal natin, 275. Therefore, si AS max natin ay equal sa, AS max ay equal sa 0.85 times 28 times 127.1345 times 300 divided by 275, 3,300.87 square millimeter. Since yung AS max natin for singly under transition region ay mas malaki sa AS required natin o sa AS actual natin, so since gano'n na nangyari, singly, therefore, ito ay singly reinforced beam. Kasi na-accommodate nung maximum yung actual natin. So, kahit na mukhang doble ito, tulad ng sinabi ko kanina, kahit na mukhang doble ito, huwag mo kagad magpabaya na i-assume ito na doble agad. So, i-check mo muna for AS max. Since analysis, ginamit natin 3/7D. So, napalito natin AS max natin, tapos kinompare natin kay yung sa actual na meron, nakita natin yung AS max natin ay mas malaki kaysa dun sa actual, ibig sabihin SRB lang yung solution. So yung kung SRB ito, tuloy lang natin. Summation forces horizontal, di ba ang flow lang natin lagi kapag SRB, summation force horizontal, then check FS, tapos ultimate moment. So summation forces horizontal is equal to 0, 0.85, F prime C natin is 28. So, tignan mo, hindi na ito A max ha. Huwag mong ipalit dito yung A max. Kasi yung A max na to, kinompute natin kanina para lang malaman kung kayang i-accommodate ng maximum value natin for steel area yung actual na nakalagay. Kung iti-take natin to kung singly or doubly. Since napatunayan na natin, ala na ulit tayong pakialam kay A max. So, A max natin, magiging A na lang dito kasi unknown value na ulit yung actual na A natin. Multiplied by base natin na 300 equals, ipapalit natin dito yung actual steel area natin. Actual steel area is 3,078.76 multiplied by, assume steel will yield 415 multiplied by, hindi pala, ang Fy natin dito ay 275 megapascal. So si A natin ay equal sa 3,078.76 times 275 divided by 0.85 times 28 times 300. So, A natin ay 118.58 millimeters. F prime C natin ay 0.85 kasi nga, ang F prime C natin ay 28. So, yung beta factor natin, 0.85. 118.58 divided by 0.85. Ang CU natin ay 139.51 millimeters. Gawa natin summation forces horizontal, check FS naman tayo. Laging ganun lang yung flow nito, class. Kapag singly, so, analysis, summation force horizontal, check FS, MU. Kung design naman, makukuha mo una MU, tapos assume muna natin na tension region, then check FS naman, tapos lalabas naman doon yung mga yung number of bars. So, ayan. 600. Yung effective depth natin na na-compute kanina ay 349 minus actual C, 139.51 over 139.51. Si C-max natin, si FS natin ay 600 multiplied by 349 minus 139.51 over 139.51. Ito ay 900.97 megapascal. Makikita natin dyan na si 900, yung actual stress ng steel natin ay less than 1,000 but greater than Fy. Ibig sabihin, tama yung assumption natin na nag-yield yung bakal, pero since ito ay less than 1,000 megapascal, magpo-fall ito under transition region.
So, kukumpitin muna natin si reduction factor. Reduction factor ay equal sa 0.65 plus 0.25 multiplied by Fs minus Fy over 1,000 minus Fy. Reduction factor natin ay equal sa 0.65 plus 0.25, Fs natin 900.97, Fy natin 275 over 1,000 minus 275. Reduction factor natin ay equal sa 0.86585, so 8659. Makompute natin yung si MU. MU ay equal sa reduction factor Mn. MU natin ay equal sa 0.8659 multiplied by C or T ulit. Kahit anong gamitin mo, okay lang. Yung C natin ngayon ay 0.85 multiplied by F prime C multiplied by A multiplied by B. So, gamitin muna natin ngayon naman si AS. 3,078 3,078.76 yan yung AS natin. FY natin ay 275 multiplied by effective depth natin 349 minus A natin dito ay 118.58 over 2. So, yung MU natin ay equal sa 0.8659 times 3,078.76 times 275 times 349 minus 118.58 over 2. 212.3927, so 39278, so 3928 kilonewtons meter. At yan na yung final answer natin.